Talaga bang di na makalabas ng International Criminal Court Prison o ICC Prison si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas? Ano ba talaga ang kapangyarihan ng ICC at ano ang maituturo sa atin ng kasaysayan mula sa ibang mga sikat na kaso tulad ni Muammar Gaddafi, Uhuru Kenyatta at Omar al-Bashir? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ngayon, ating tatalakayin ang tunay na kapangyarihan ng ICC, ang mga limitasyon nito, at kung ano ang posibleng susunod na mangyari sa kaso ni Duterte. Welcome back sa ating channel kung saan pinapaliwanag natin ang mga komplikadong issue sa international law para maintindihan ng lahat. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Simulan natin sa pag-unawa kung ano talaga ang kapangyarihan ng International Criminal Court. Ang ICC ay hindi isang pandaigdigang pulisya. Umaasa ito sa pakikipagtulungan ng mga bansang miyembro para arestuhin at isuko ang mga suspek. Nag-iimbestiga ito at nililitis ang mga individual, hindi mga bansa, para sa mga malulubang krimen tulad ng genocide, war crimes at crimes against humanity. Pero heto ang dapat tandaan. Hindi nito kayang magpatupad ng aresto ng mag-isa. Lubos itong umaasa sa kagustuhang politikal at pakikipagtulungan ng mga gobyerno. Kahit ang mga arrest warrant ay maaring manatiling hindi na ipapatupad sa loob ng maraming taon, gaya ng makikita natin mamaya. Kaya kung si Duterte ay makukulong sa ilalim ng kapangyarihan ng ICC, ibig sabihin nito ay maaring kusang loob siyang isinuko ng mga awtoridad ng Pilipinas, o kaya naman na inaresto siya sa isang dayuhang bansa na nakikipagtulungan sa ICC. Pag-usapan natin si Muammar Gaddafi, ang dating diktador ng Libya. Naglabas ang ICC ng warrant para sa kanyang pag-aresto noong 2011 habang may digma ang sibil sa Libya. Kinasuhan siya ng crimes against humanity. Pero hindi kailanman nilitis ng ICC si Gaddafi. Napatay siya ng mga rebelding puwersa sa Libya bago pa man siya madala sa The Hague. Mahalagang aral. Sa mga sitwasyong sobrang gulo ang politika, ang pakikialam ng ICC ay nagiging simboliko na lang kaysa talagang proseso. Walang direktang papel ang ICC sa sinapit ni Gaddafi at ipinakita ng kaso ang pag-asa ng korte sa nangyayari sa loob ng bansa. Susunod, si Uhuru Kenyatta, na nahalal na Pangulo ng Kenya habang nahaharap sa mga kaso sa ICC para sa mga krimen noong kaguluhan pagkatapos ng eleksyon noong 2007 hanggang 2008, 2007-2008. Hindi tulad ni Gaddafi, nakipagtulungan si Kenyatta sa ICC, pero bumagsak ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya at alegasyon ng pakikialam sa mga testigo. Noong 2014, 2014, binawi ng ICC ang mga kaso dahil sa hindi pa ikipagtulungan at kakulangan ng suporta mula sa gobyerno ng Kenya. Mahalagang aral, kahit na makasuhan ang isang leader, kapag tumangging makipagtulungan ang isang bansa, maaaring maparalisa ang ICC. Maaring maging katulad nito ang sitwasyon ni Duterte, lalo na kung sasabihin ng mga korte o opisyal ng Pilipinas na gumagana naman ang sistema ng hustisya sa bansa na magiging dahilan para gamitin ang prinsipyo ng complementarity sa ilalim ng Article 17 ng Rome Statute. Ngayon naman, pag-usapan natin si Omar al-Bashir, ang dating Pangulo ng Sudan. Naglabas ang ICC ng 2 warrant para sa kanyang pag-aresto noong 2009, 2009 at 2010, 2010 para sa war crimes at genocide sa Darfur. Kahit may mga warrant, nakapaglakbay si al-Bashir sa ilang bansang miyembro ng ICC, kasama na ang South Africa, nang hindi naaaresto. Noong 2019 lang, na mapatalsik siya sa pamamagitan ng isang military coup sa Sudan, sakalang naging posible na mapunta siya sa kustodiya ng ICC. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya naililipat sa ICC. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para kay Rodrigo Duterte? Kung lubos na makikipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas, maari siyang humarap sa paglilitis at makulong pa nga sa The Hague. Pero kung tatanggi ang gobyerno
at walang mangyayaring pag-aresto sa ibang bansa, maaring maiwasan ni Duterte ang agarang pagkakakulong sa ICC, tulad ng nangyari kay al-Bashir sa loob ng maraming taon. Kung mahina ang ebidensya o umurong ang mga testigo, maaring ibasura pa ng ICC ang kaso, katulad ng sitwasyon ni Kenyatta. O kung magkaroon ng kaguluhan at ang mga kalaban ni Duterte sa politika ang mamuno, maaring magkaroon ng daan ng ICC, tulad sa mga kaso ni Gaddafi o al-Bashir. Ang kakaiba sa kaso ni Duterte ay nangyayari ito sa panahon ng digital, kung saan kitang-kita ng lahat at may legal na pagkilos mula sa mga Pilipino dito sa bansa at sa ibang bansa. Ang papalapit na deadline ng ICC sa Hulyo 1, 2025, July 25, para magsumite ang prosecution ng kumpletong ebidensya ay magiging isang mahalagang yugto. Ang ICC ay isang makapangyarihang simbolo ng pandaigdigang hustisya. Pero sa totoong buhay, ang kapangyarihan nito ay nakadepende sa politika, pressure, at pakikipagtulungan. Mahaharap kaya si Duterte sa paglilitis o mananatili siyang hindi maabot tulad ng nangyari noon kay al-Bashir? Panahon lang at ang kagustuhan ng mga Pilipino at ng gobyerno ang makapagsasabi. Sabihin niyo sa amin ang inyong mga naiisip sa comments sa ibaba. Dapat bang litisin ng ICC si Duterte? At paano sa tingin ninyo ito makakaapekto sa mga susunod na Pangulo ng Pilipinas? Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang bell icon para sa mga update sa kasong ito na patuloy na nagbabago. Salamat sa panonood.